Amen! Hallelujah! Isang magpalang linggo po sa bawat isa. Amen! Hallelujah! Ngitian mo naman ang katabi mo. Ang pinahintulutan ng Panginoon upang samahan kang magpuri ngayong umagang ito. Sige, tumayan mo. Ayan, hindi bawat Sunday, no? Yan ang katabi mo ngayon. Kaya yan ang talagang pinahintulutan ng Lord na pakikasama mo. Hallelujah! Church, magdiriwang tayo. It's a Sunday
manalangin ka. Makalapit ko, O Diyos, sa'yo aawanan mo kapag kailangan. Sa tagal mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Yes, Lord. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katabatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay mong puri. Labis na talang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tuntunan. Pupurihin ka sa bawat dalan. Itataas ang ngalan mo hanggang kailanman. Napakasayang magbigay ng puri. Labis na talang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tuntunan. Pupurihin ka sa bawat dalan. Itataas ang ngalan mo hanggang kailanman. Yes, Lord, Panginoon, tataas ang iyong pangalan magpakailanman, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, sa opportunity, Panginoon, na purihin ka. Sa opportunity, Panginoon, na itaas ang aming kamay, Lord, sa pagpupuri sa iyo, God. Hallelujah. Lord, ang bawat worship, Panginoon, Lord, alam po namin na nakikinig ka. Nakikita mo ito, Panginoon. Pero Lord, you can see beyond, Panginoon. Ang nakikita lang namin, Lord, yung panlabas, O God, pero ikaw mismo ang nakakita ng nasa loob, Lord. Kaya alam po namin na hindi kami karapat-dapat, ngunit tinawag mo kaming anak. Aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Purihin mo ang pusong pagkaan, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat,
Panginoon, Lord, bilang tao. Marami kaming gustong puntahan. Marami kaming gustong makamit, Panginoon. Marami, Lord, na ino-offer yung mundo. Marami, Lord, yung mga standards ng mundo, Panginoon. Na minsan namin inakala na yun ang purpose ng buhay namin. Pero Lord, hindi ito sapat na dahilan para bigyan ka ng kapurihan. Hindi namin mag-deny yung fact, Lord, na mapagpala kang Diyos. Nature mo yan, O God. Pero Lord, gusto ka namin papurihan. At dahil ikaw ay Diyos. At dahil ikaw ang may kontrol ng buhay namin. At dahil ikaw ang nagbigay ng buhay namin. Hindi na para maghintay pa kami ng kung pagpapalain mo pa kami. Pero Lord, the moment na nag-decide kang buhayin kami, O God, sapat ng dahilan para bigyan ka ng kapurihan. Hallelujah. Na church, ngayong umagang ito, gusto ng Panginoon purihin siya. Ang dahilan sa pagka-Diyos niya. Alam ko marami kayong pinagsasalamat, hinihiling. Pero right at this moment, pakita natin sa Panginoon na siya lang ang Diyos na pinaglilingkaran natin. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ko? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ko? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais mo ibigin ka, hindi
We just declare your authority sa buhay namin, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, na dalisayin ang puso ng bawat isa na siya sa atin. Lord, gusto namin dumating sa time, Lord, na kapag sinabi mong hindi, nagagalak kami sumunod sa iyo, Panginoon. Hindi na namin ipipilit yung gusto namin. Hindi na namin ipipilit yung mga nakikita namin mabuti. Hindi na namin ipipilit yung akala namin maganda, akala namin makinang, Panginoon. Dahil Lord, nakafocus kami sa iyo. At kung ano ang mabuti sa iyo, at kung ano ang plano mo, at kung ano ang sinasabi ng salita mo, susunod kami. Dahil Lord, yun ang sinasabi mo, ng pagpapakita, ng pag-ibig namin sa iyo, ang pagsunod sa kautusan mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Lord. You have set us apart, Panginoon. Hindi man kami, Lord, nakikita ng mundo na makinang, na sikat, na mayaman, Panginoon. Pero Lord, meron kaming Diyos. At kung may Diyos kami, meron na kami ng lahat na kailangan namin, Lord. Hallelujah. Kaya church, mahalin natin ang ating Panginoon. Itahim sa himala, nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Palakpakan natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah. Mga awit, 135 verse 3. Si Yahweh ay pupurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay nararapat sa pagod. Amen. Tayo pumahalang. Lord, maraming salamat po sa isang magandang umaga ng tuloy na pinagkalaan mo sa amin, Lord. Ang salamat din po Lord sa mga presensya binigay mo sa amin, Lord. Ngayon, Lord, nandito kami sa loob ng bahay simbahan, Lord, na nagpupuri, Lord. Nagpapasalamat sa mga araw na pinagkaloob mo sa aming mga pamilya, Lord. Ganun na rin po, Lord, ang mga taong walang makain, Lord. Bigyan mo po sila, Lord. Ang mga walang trabaho, Lord. Alam namin, Lord. Ikaw lang mismo, Lord, ang magbibigay sa kanila, Lord, ng kailangan nila. Alam namin, Lord, hindi mo papabayaan ng bawat tao dito, Lord, sa loob ng sambahan, Lord. Lalo na rin po, Lord, ang maghahayag ng iyong banal na salita. Itago mo po siya sa iyong likuran at hindi lang po iyong kahinaan ng makita, Lord. Ano pong sabi ko lang?
Ano sa labas? Iwanit mo yung ibang nanay. Iwanit mo yung iba. Hindi mo walang bata. Ben, tayong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa oras na ito, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin na pagkakataon na kami ulit ay makaparito sa iyong simbahan, makapagpurit, makapagpasalamat, sumamba sa iyo, Panginoon Lord. Patuloy na maunawa namin ang iyong mga salita at anumang gawa ng kaaway ay hindi makapalaig, Panginoon, sa aming buhay. Lord, anong gagawin sa talas upang hindi namin maunawaan ang iyong mga salita o God ay aming tinataboy sa pangalan ni Jesus. I will pray, Panginoon, yung patuloy o God na pagsama ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang daglian, Panginoon, ng iyong mga salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo muli ay nandito. Yan. So, bago tayo magsimula, yan, pakitignan muna ang iyong katabi. Yan. Paki-check. Yan. Yan ba ay okay? So, kung may tatlo ditong nawala, ayan, ha? Pero yan, salamat sa Panginoon at muli tayo ay dinako rito. Ayan. At nangitian mo na ba ang iyong katabi? Ngiti lang, walang salita. Ngiti lang. Ayan. So, kamusta naman po yung ating Bible reading? Baka nakasalbabida pa sila Moses doon. Baka nagsalbabida na sila. Lahat ba ay updated sa pagbabasa ng, diba, sa ating 1-year Bible reading? Okay, salamat sa Panginoon. Okay, meron ba tayong natutunan? Meron po ba tayong natutunan sa ating pinag-aralan last Sunday? Meron. Okay, salamat sa Panginoon. At tayo ay alam natin na ang Panginoon ay
nandito ngayon sa kalagitnaan natin at alam natin na patuloy na ang Panginoon ay sumasama sa atin. Sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming problema, alam natin ang Panginoon ay sumasama. Tingnan mo nga kung sinasamahan pa ng Panginoon ang katabi mo. Amen! Kasi alam mo, pag ang tao, ang isang mananampalataya ay sinasamahan ng Panginoon sa kabila ng marami ang pagsubok at problema. Diba? Hindi yan kung kani-kanino sumasama. Diba? Sasama ako kay ganito, baka sasamahan ko si ganito, baka ang problema ko'y matapos. Diba? Kapag ang Panginoon, ang isang tao, no, sinasamahan ng Panginoon, diba sabi niya nun, inililid sa tama. Hindi porket may pagsubok at problema ka, hindi na sinasamahan ng Panginoon. Nawala tayo sa Panginoon, may pagsubok at problema tayo, pero wala naglilid sa atin. Pero ngayon, na tayo isa ng mananampalataya, di ba? Doon natin napapatunayan na sa kabila na marami tayong pagsubok, mga pinagdaraanan sa buhay, ang Panginoon ay patuloy tayong ginagabayan, sinasamahan. Alam natin na sa Bible, di ba? Sabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan doon, dito pa lang, patayin mo na kami. Bakit? Napakalaki, di ba? Nang mawawala sa buhay natin kapag tayo hindi sinamahan ng ating Panginoon. So may natutunan ba last Sunday? May natutunan ba? Okay. Ngayon po ipagpapatuloy natin yung ating pinag-usapan. Di ba? So continuation po ito ng ating pinag-usapan last Sunday. And dapat po natin maintindihan at maunawaan na ang Panginoon ay patuloy na sa kabila na tayo ay iba sa atin ay matatagal ng mananampalataya. Ang iniisip ng iba, maaaring ganito, hindi nagagawa ng bago ang Panginoon sa buhay ko. Hindi. Pag ginusto ng Panginoon na gumawa ng bago, kahit umabot ka rito ng 50 years, gagawa siya ng bago. At hindi yung katulad ng dati na ginawa niya. Nung ikaw ay mananampalataya, ng ikaw ay 5 years, 10 years, yun ay palaging bago. And then syempre, pinag-aralan natin last Sunday kung ano yung mga dapat gawin at anong pwedeng mangyari. Diba? Doon sa mga sinasabi ng ng verse na pinag-usapan natin, Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Ngayon magpapatuloy tayo. Yung last natin, isang sabi doon, diba? Yung unang binanggit is change your focus. Yun yung una. And the second one, sabi po dito, pag-usapan natin, sabi, the second step to embracing the new thing, what's God to do in your life is to, anong kailangan natin gawin? No, para, alam mo, yung gusto ng Panginoon ay mangyari sa buhay natin, ang sabi dyan, is to clarify your focus. When you say clarify, ano po yun sa Tagalog? Diba? Klaruhin, linawin. Diba? Parang sabi ng ganun Kamamaya LCM, dati yung mga natin, nakarang LCM, sabi, huwag kang magbigay ng mixed signal. Bigyan mo naman ang clarification ng mga sinasabi mo. Diba? Hindi pwede, parang ganito, yung mga babae, minsan kasi yun sila, malituhin yan. Kahit pa yan ay matatalino, malituhin yung mga yan. Ano kayong pinapahiwatig nito sa akin? Ayaw i-clarify. Diba? Sino rito yung nakarinig niya ng kanta na clarity niya? Sa loob na ba ako mantanot? Yeah? Sino ba yun? So, ayun. So, mahalaga na yung clarification. Okay, kasi pag may clarification, nandun din, di ba, yung kalinawan. Di ba? Linawin mo naman, i-clarify mo naman sa akin. And ngayon, alam nyo, habang tumatagal tayo sa pagiging isang born again, sa paglilingkod, minsan, hindi na nagiging klaro yung ating focus. Hindi na nagiging malinaw, nagiging malabo na. Parang dati, ang focus mo makapag-serve.
Pero ngayon, ang focus mo na, ikaw na ang mapaglingkuran. Parang paiba na. Dati, ang focus mo, makapag-serve, makapaglingkod. Pero habang tumatagal, di ba? Parang ang nangyayari, gusto mo, ikaw na ang napapaglingkuran. Parang mali. Diba? Or, habang tumatagal dati, imbis ang focus mo, lalo kang lumalim sa Panginoon, ngayon, ang focus mo na, maging entitled sa mga bagay-bagay. Parang hindi naman yun. Diba? Dati, ang focus mo, yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, at anong pwedeng mangyari sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon? Mapadaming, mapaganda, maingatan, di ba? Magamit sa tama, parang ang nangyayari, wala na, kinikip na lang. Or else, sabi ng ganon, yung focus na dati na meron tayo ay nagiging malabo na habang tumatagal. So alam nyo ba naging ganyan ng mga Israelita? Habang tumatagal ang sinasabi ng Panginoon, magiging isang bansa kayo, pupunta kayo dito sa sinasabi kong lupang pangako, yung promised land. Habang tumatagal, parang hindi nagiging malinaw sa kanila. Yung kanilang focus dati, sige, habang tumatagal. Kaya pumapayag na sila that time na paalipin, pumapayag na sila mapunta sa ibang lahi, kasi nga ang focus nila, hindi na klaro. Sa isang church, sa katulad natin, pag hindi, walang clarification, hindi clarify ang focus ng ating church. Diba, ang mission natin, kapag akay ng kaluluwa at ang vision natin, someday makita ang Grace Bill ay isang community ng mga mananampalataya. Pero hindi ang mangyayari kasi, diba, parang hindi mangyayari kung hindi clarify yung ating focus. Ano bang focus natin? Diba? Yun yung sinasabi ngayon dito. Clarify our focus. Bakit? May sinabi doon Perceive. To know by seeing, care, recognition, acknowledge, aware of, or understanding. Pag sinabi natin na perceive, diba? Sinasabi ng Panginoon doon sa talata na yun, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Diba? Sinasabi na hindi ka ba aware? Hindi mo ba ina-acknowledge? Diba? Na meron akong gagawin bago. Yun yung sinasabi niya sa mga taga-Israelita. Ganun ba talaga kayo? Diba? Through Isaiah, sabi niya, hindi nyo ba nakikita? Wala ba kayo nararamdaman? Hindi nyo ba nauunawaan? Diba? Hindi ba kayo aware? Diba? Kaya sa loob ng church, napakahalaga, diba, minsan nagsasabi ako, maganito tayo kasi may gagawin ng Panginoon. Pag, diba, sabi gano'n, pag wala tayong pray, hindi natin maunawaan yun. O wala tayong, alam mo yung connection natin sa Panginoon, naglo-lose. Diba? Hindi malanong katighten. Diba? Anong nangyayari, pag may sinabi, ano naman kaya itong mga pakulo nila sa church? Ano naman ito mga program na yan? Ano naman mga event na yan? Ano na bang ministry yan? Hindi malinaw sa'yo. You did not perceive yung mga bagay na ganon. Diba? Nagganito ang prayer meeting. May nag-preach na. Tama na yung ganito. Bible study na lang. Kumbaga, may gustong gawin ng Lord na bago, pero ikaw hindi mo makuha kasi hindi ka aware. Hindi mo ina-acknowledge yung mga pagbabago na gustong gawin ng Panginoon. Kaya kung makita mo yung katabi mo one day, hindi na kayo magkatabi sa upuan, ibig sabihin, may ginawa ng bago ang Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, ako lagi lang ako nakaupo dito, walang ginawa. May gustong gawin ng Panginoon, kaya lang hindi ka aware. Ha? Alay mo, matagal ka na palang gusto gawin ni Lord na usher ayaw mo lang. Matagal ka na pala gusto ng Panginoon na maging ganito ka. Ayaw mo lang. Kasi hindi mo na-acknowledge, diba? Hindi mo nakikita na may gustong gawin ng Panginoon. At yun yung nangyayari sa mga Israelita. Oo, nagkamali kayo, naging ganito.
binigyan ko kayo ng punishment, nasa kasalukuyan na ganito nang giging sitwasyon nyo, pero hindi natatapos dyan kasi may gagawin pa ako sa inyo. Hindi pa, kumbaga sinasabi niya, wala pa nga eh. Hindi pa to yung kabuuhan. Sinasabi ni Lord, marami pa akong gagawin mga bagay. Bagong bagay. Kaya, sa loob ng church, tayo for 11 years, pambihira. Wala pa tayo sa pinakaano natin. Diba, Mother Church natin is magsa-celebrate na ng 53 years. No, tayo 11 years pa lang. Tayo ay mag-ano na this year. Ilan na? 12 pa lang. And mag-expect ka. May gagawin pa ba? Yung sinasabi doon. Kaya ka dapat clarify yung focus natin. Malinaw. Dapat makita natin yung mga maging aware tayo. Nagkakaroon ng transition yung out in church kasi mag-15 years na. Nagkakaroon na ng transition. Yung dating nakaupo dyan, siya naman ang song leader ngayon. Diba? Yung dating pumapalakpak lang, diba? Nagtuturo na ngayon. Kaya po, hindi habang buhay, di ba? Ay, dito lang ko, ito lang ang focus ako. Ha? Sa mga susunod pa, maraming taon, di ba? Nandun lang ako, nakatingin lang ako, so meron ng ibang tumatayo. So, hindi habang buhay, hindi magiging klaro yung ating focus. Ngayon, ano ba ang focus natin? Dapat yun ang maintindihan mo. Diba? Yun ang hindi naiintindihan ng mga Israelite. Kasi ang focus nila that time, wala na, ito na kami. Bilihan na kami, okay na to. Siguro hanggang dito na lang kami. Ang focus mo siguro, siguro ito na lang kami, ito lang ang bilang. Sawang-sawa na ako sa katabi ito na ito. Kung pwede nga lang ipanalangin na kunin na, unahin na to kunin ni Lord, ipinanalangin ko na. Linggo-linggo ba naman, katabi ko to eh. Pero hindi. Time will come, yung katabi mo na yan. Hindi na yan ang katabi mo. Bakit? May mga panibagong kaluluwa na idaragdag ang Panginoon. Ang tanong, ikaw, nasaan ang focus mo? Klaro ba? Bakit? Lumalim na yung dating katabi mo, pero ikaw nandun ka pa din, naiwan ka pa rin sa kaisipan na, ano bang meron? Anong gagawin ko? Diba? Naiwan ka na bakit? Hindi klaro ang focus mo. Una, ang focus mo, syempre, yung relationship mo sa Panginoon. Gusto mong lumalim. Hindi ka lalalim sa dami ng ministry. Ministry, tutulong lang yan. Baka tutulong para lumalim ka sa Panginoon. Pero yung pinaka, diba, magiging malaking factor bakit lalalim ka is your personal relationship sa Panginoon. Pag devotion, hearing the Word of God, studying the Word of God, diba? Kaya, dun sa mga nagsasabi na okay na kami dito, okay na kami sa ganyan, klaruhin niyo po yung focus ninyo ngayon. Kung saan na ba papunta ang relasyon mo sa Panginoon? Dito na lang ba? Ha? Baka kumakanda ka na, hanggang dito na lang ba? Oh, yan, hanggang dito na lang ba? Okay na ba ako sa ganito? Upo-upo? Ito na ba ako? Diba? Hindi pa yan ang plano ng Panginoon sa'yo. Kaya ang tanong dyan, ang sabi, uy, may tumatalo, wait lang. Isang pindot pa ha? Ay, ba't di lumalabas ha? Saan kaya? Hello, wait lang. Ay, isa pa? Uy! Ay! Yan, ang sabi, what do you see when you view your life? Kapag tinitignan mo ba ang buhay mo, anong nakikita mo? Ha? Ako ay may personal na mini-mentoran, no? Tinanong ako, first time ko lang yung gagawin. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Tinanong ko sa kanya, paano mo nakikita ang buhay mo mula sa ganitong tao? Eh ngayon, tinatanong dyan, what do you see when you view your life? Nakakita ka ba ng mga possibilities, mga posibilidad? Siguro may posibilidad na maging yun na lang eh. Siguro nakikita ko one day, ako naman yung tatay at maglilikod sa... One day, ako naman ang gagamitin ng... Nakita ko sarili ko, parang pa-impyerno ako. Ha? Nandito ka. Tapos nakikita, parang doon ako, kasama kami ni Satanas. Yun ba nakikita natin posibilidad? Hindi yun eh. Di ba? Ano yung mga nakikita natin mga posibilidad, no? O baka naman na nakikita natin, puro problema na lang.
Sabi nga na, focus on the solution, you get the solution. Focus on the problems, you get more problems. Ay, mali church namin. Huwag muna tayo huwag muna tayo magpatuloy. Kung hindi tayo nagpatuloy, wala nang inalista dahil doon, hindi tayo makakaabot ng 11 years, papunta sa 12 years. Hindi mo na alam na gagawa pa pala ang Panginoon, kikilos pa pala ang Diyos. Kasi ang tinignan mo na, ay, hindi na straight yung church namin, may harang na nabintana. Ay, ayaw ko na dito kasi hindi naman talaga to church, bahay lang naman to eh. Diba? Yun yung mga problema, pero yung mga possibilities na pwede natin tignan, pag, diba? Ano ba okay lang yan. Ang mahalaga, nakapagpuri pa rin, nakapagsama-sama. Bumababa naman ang presensya ng Panginoon kahit ganito yung ano eh. Diba? Paano mo tinitignan yung buhay mo ngayon? Ikaw personal. Kasi gano'n yung nangyari sa mga Israelite. Tinitignan nila habang buhay na sila, alipin. Pero tignan nyo naman ngayon, uubos ng bansa pag may gusto kumapi sa kanila. Hindi natapos sa ganung posibilidad na hanggang dito na lang. Kaya ikaw, tayo, nasa Panginoon tayo, huwag kang puro negatibo, lumalabas sa bibig mo. So, yan po yung hanggat maaari, pinapractice ng bawat isa sa atin. Pagising mo pa lang sa umaga, ang bungad kagad ng bibig mo, ang hirap ng buhay. Kapatid, gumising ka, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos sa'yo. Pero kung hindi ka na pinagising, ay yan na. Diba? May pondo naman ng church para sa kape, biskwit at tinapay. Diba? Kasi ang sabi mo, mahirap ang buhay eh. Mahirap talaga. Kaya may Panginoon ka o wala, mahirap ang buhay. Oh, ang pagkakaiba lang ng merong Panginoon. Ano sa tingin ninyo? Ano mga pagkakaiba? Napakarami. Oo nga sis, mahirap yung buhay eh. Pero thanks God, iba yung kapayapaan ng Panginoon sa aking puso na binibigay sa mind ko. Alam niyo ba, iba mas stress. Dapat iba mas stress yung mga nakakilala na sa Panginoon na stress ako eh. O, natural, tao tayo eh. Pero thanks God, nabasa ko sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, ibigay doon yung mga yung mga anxiety, mga alalahanin na yan. Kasi ang Diyos pala ang tunay na nag-aalala sa akin. Diba? Hindi pag tinamaan ka na, talaga to, binabali mo sa ibang tao, o sino na mga sinisisi mo. Malaki ng pagkakaiba dapat. Sa tingin mo, anong mga posibilidad ang nakikita mo sa buhay mo na mangyayari kung magpapatuloy ka sa Panginoon? Diba ngayon, posibilidad lang yan, pero pag nilakaran mo, yan na yun. Siguro, nakikita ko po na magiging ganito ako. Kaysa, wala naman mangyayari. Ilan taon ka nang batin sa church, kapatid? At tagal-tagal na din. 5 years na, anong nakikita mong gagawin sa'yo ng Panginoon? Parang wala naman. Tignan mo yung katabi mo. 10 years from now, yan pa rin ang katabi mo. Tapos sasabihin niya, walang mangyayari sa kanya. Walang posibilidad na may magandang mangyayari sa kanya. Walang mga possibilities. Gusto mo pa ba yung katabi? At totoo lang, gusto mo pa ba yung katabi? Diba? Kung meron lang kayo maaakay, para ipalit dyan, pinalit ko na eh. Why? Kasi pag tinignan mo ang buhay mo ngayon at ang nakikita mo ay hindi magiging maayos, hindi productive, hindi walang plano ang Diyos. Di ba? Napakahirap. So habang nandito ka sa church, sa Graceville ka, paano mo tinitignan yung buhay mo? Nakikita ko po ang family ko, one day makakasama ko, makakapag-church. Ganun sana, hindi yung, wala na yan, impyerno na yan. O, di samahan mo. Pamilya mo yun eh. Diba? Bakit ganun? Dapat, nakikita ko, hindi ko sila sinusuka kasi nakikita ko one day. Kasama ko sila maglilipid kay Lord. Ganun dapat. Hindi, wala na yung pag-asa ko, mama, papa ko, pinapakuha ko na yan kay Lord. Nakakaabala yan sa ministry ko, hindi ganun. Ay wala, puro problema kami.
Hindi siguro ako magagamit ni Lord kasi puro pagsubok kami. Puro pagsubok ako sa buhay. Si Lord ba gumagamit na maraming pagsubok sa buhay? Tignan mo yung katabi mo. Maraming pagsubok yan pero nandito yan kasi alam niya may gagawin ng Panginoon sa kanila. Please part. Hindi lang yan nagkukwento sa iyo ba? Kasi pag nagkwento yan, di ba baka yung problema mo, gabuhok lang pala sa pinagdadaanan niya. Tapos kapag mag-post ka sa social media, akala mo, di ba, ikaw ang naglikha sa sangkatauhan. Marami ka kung makapost para akala mo, di ba, ikaw yung tagasagot ng panalangin namin. Yeah? So, nasa sa'yo yan. Kung paano mo tinitignan ng buhay mo. Pero ako naniniwala, pag nasa iyo talaga ang Panginoon, nag-iiba ng pananaw mo kung paano mo tinitignan ng buhay. Diba? Dati, ang pananaw natin, ang buhay, ano lang yan? Pera-pera. Sabi ng gano'n ang nabasa ko, ang buhay ay pera-pera lang yan. Pag wala kang pera, wala kang ganito. Lahat ng tao kailangan ng pera. Pero hindi lahat pera ang kasagutan. Naintindihan, lahat ng tao kailangan natin ng pera. Pastor, born again, kailangan ng pera? Oo, bakit? Nasa mundo ka pa eh. Diba? Ano yung pambibili mo? Diba? Pag, alam mo, pumunta ka doon sa tindahan, tumatanggap po ba kayo ng 3 graba? Ay, born again ako, hindi ako namamasahe. Pagas nga. O, ano yung babayad mo? Ang sinasabi lang natin, lahat tayo kailangan. Pero hindi ibig sabihin, yan ang kasagutan sa lahat. Because anong sabi? God is the answer. Ang Diyos ang kasagutan sa lahat. Ang sabi dito, di ba? Ang sabi dyan, gumagawa ang Lord ng bagong daan. Yan. Gumagawa ng kaparaanan ang Panginoon. Ang tanong dyan, napapansin mo ba? Aware ka ba? Minsan, pag nadadaanan natin, ito ha, pag nadadaanan natin yung matataas na building, may mga harang yan. Hindi pinapakita kung gaano kalalim yung pundasyon. Di ba? Hindi nakikita kasi may harang. Kapag ang Panginoon may ginagawa sa atin, may tinatanggal, may binubungkal, may pinapalalim tayo, parang sa una ang pangit. Lord, sino ba itong mga tinatanggal mo sa buhay ko? Ano ba itong mga karakter na ito na inaano mo, nasasaktan ako? Parang hindi ko, sabi pa, Lord, iba ang trip mo, bakit ang sakit? Diba? Hindi mo alam, yung mga ugali natin, yung mga attitude, behavior, karakter natin na hindi gusto ng Panginoon, tinatanggal siya at gumagawa siya ng bago sa atin. Hindi mo napapansin dati pag hindi mo trip yung kapatiran, gusto mo sapakin ka agad pag biniro ka. Hindi mo lang naano kasi, born again ka na eh. Diba? Ito, pag biniro ko nito, yung isang ilong nito dudugo. Yung kabila, wala. Pag ito lang talaga, kinanti ako. Ha? Ay, okay lang, hindi niya akong pasin, hindi ako mamamatay. Carry bells lang. Di ba? O hindi kami magpansinan, kahit mag 50 years kaming dalawa dito, okay lang. Pero dahil may inaayos ang Panginoon, yung mga hindi na dapat, di ba? Tinatanggal. Kaya ngayon, kahit yung dati mong ayaw, hindi mo siya parang ka-vibes, hindi mo siya ka-close, nakukuha mo na siyang, di ba? Makipag-usap, nalalaman mo na kasi ang tunay na pagiging magkapatid ninyo sa Panginoon. Wala sa laman, nasa Espiritu. Kaya kapag hindi mo nangingitian niyang katabi mo at seasonal lang, kapatid, sabi mo sa katabi mo, nasa laman ka pa. Sabi ka nun dito, dalawa yung binanggit eh. Ang sabi, desert and wasteland. Pag sinabi natin desierto, tuyot yan. Pag sinabi naman natin wasteland, no? Ang sabi, ayon kay Uncle Google,
Andyan ang wasteland, isang type of land that is barren, hindi nagbubunga. Uncultivated, hindi pwedeng magamit sa term ng mga sa agriculture, hindi pwedeng sakahan, hindi pwedeng taniman, walang mabubuhay, and considered unproductive. Diba? Hindi productive, hindi magbibigay ng something na pwede nating magamit. Yan ang wasteland. Tignan mo ngayon ang katabi mo. Diba? Pag sinasabi, ano ba naman yung mukha mo? Parang wasted. Tignan mo. Diba? May term na ganyan. Diba? Uy, ayusin mo naman friend. Yung mukha mo parang waste. Aalis tayo. Ganyan. Diba? Ano ibig sabihin nun? Hindi maganda tignan. Tignan nyo. Kung kayo ngayon pupunta dyan at sabihin sa inyo, dito tayo, mag-happy-happy tayo dito. Anong gagawin nyo, Kukuha ng bloke-bloke, hampasan kayo. Ano gagawin nyo dyan? Yan eh. Ganyan yung sinasabi ni Isaiah. Wasteland yun eh. Wasteland yun nangyayari sa Israel. Kapatid, bawat isa sa atin, may mga wasteland sa buhay at mismo minsan ang buhay natin, tinatawag na wasteland. Nung hindi mo pa kakilala ang Panginoon, wasteland ang buhay mo. Ganito. Feeling mo lang okay, feeling mo lang maganda, pero ang totoo, ito yun. Sino rito naranasan na ang daming tao sa paligid niya, pero parang wala. At minsan pakiramdam niya lahat na nangyayari sa buhay niya, basura lang, sayang lang. Diba? Ano yung pakiramdam na, kung ikaw man ito, naranasan, ano yung pakiramdam na gano'n na hindi naman walang-wala ka. Hindi naman sinasabing meron ka, pero parang ungrateful ka na sa buhay at ang focus mo na lang ay ito. Diba? Ang focus mo na lang, sarili mo, pero hirap na hirap ka pa. Tapos, ang isip mo sa lahat sa mga paligid mo, gusto mo lahat sisihin. Diba? Mainit ang ulo mo, moody ka, lahat gusto mong patulan. Diba? Yun, mga wasteland lang buhay natin yun. Oh. Tignan mo yung katabi mo, hindi yan waste, ha? Hindi na yan wasteland ngayon, pambihira. Ano na yan ng Panginoon, di ba? Ano sabi doon? Beautifully, wonderfully made by God. Yung dating wasteland, pambihira. Di ba? Pak na ngayon. Sino wasteland pa? Sino? Bihira, nakikinangan yung mga di ba? Dati yon. Pero sinasabi natin ngayon, di ba? Ganyan kasi nangyayari sa mga taga-Israel that time. And tayo, aminin natin, dumating tayo sa sinong hindi naging wasteland ang buhay dito. Sabi nga, mukha mo pa lang, wasteland na. Wala pa yung mismong nangyayari. Sabi nga nung isa, kapatid, wala pang digmaan, may digmaan ka na. Diba? Bakit? Sa sarili pa lang natin malaki na yung labanan. Paano pa yung ibang tao na kasama natin sa buhay natin? Sabi dito, the Israel had a choice. Meron silang choice. They could view their past and the problem of their present. Pwede yun maging choice nila. Tignan nila yung kanilang nakaraan at tignan nila yung kasalukuyang problema nila. Or they could focus upon what God want to do in their life. O pwede sila mag-focus kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa kanila. Kapatid, minsan, sa loob ng church, napakahirap humanap ng mga tao ang pipiliin mag-focus sa gagawin ng Panginoon. Sa totoo lang tayo. Malayo pa tayo. Diba? Pero yun ang prayer natin, yun yung desire natin.
na time will come, pag may dumating na ganito, lahat tayo, ang focus natin, di ba, magpatuloy. Sino rito, yung pumasok sa isipan nila, nung nawala yung church, dito na nalipat, ay siguro doon muna ako mag-church sa, doon sa Malage, tuwing umaga, alas 6, doon na muna kami. O siguro dito na kami. Sino ay yung pumapasok sa isipan niya kapag nagkaroon ng problema ulit ng church, kailangan ng ganito. Yeah. Sabi nga ng isang pastor, diba, okay lang, kahit 5 yung matira. Basta totoo. Bakit? Yung mga totoo na alam mo, malalaman mo kung tinalaga ka dito? Paano malalaman? Kapag may pagsubok at problema, kaisa ka sa nananalangin. Kaisa ka sa nagpipray na tumugon ng Panginoon, na matugunan ng mga pagsubok at problema, matugunan ng mga pangangailangan. Pero kung ikaw, yung nandito at humahanap ka, siguro doon na lang ako, may bagong tayo doon sa ibig. Ay, hindi doon ako sa tatakong church. Kunti lang problema doon. Ay, pagkain pa, pagkatas na simba. Dito, bihira na. Nauna pa sila, pastor, ubus kagad. Sabi namin, babalik kami, wala na. Anong gusto mo? Saan ka magpo-focus? Doon sa mga nakaraan na nangyari na hindi maganda? O sa present na mga pagsubok? O doon tayo magpo-focus? O doon ka magpo-focus sa gustong gawin ng Panginoon? Hindi pwede dumaranas ang church ng gano'n, pinababayaan na ng Diyos. May tinuturo lang sa atin, kailangan natin mag-mature ang buong church. Tingnan mo yung katabi mo, ready na ba yan sa pagmamature? Hindi ba ako ready, Pastor? O bakit naman? Marami pa akong iniisip. Ha? Hanggat yun ang focus mo, yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na doon ka mag-focus, habang buhay din ang wasteland sa buhay mo. O, wala namang problema. Pero pag magkwento ka, huwag yung tipong parang ginawa ko na lahat. Wasteland pa rin, kapatid. Alam ng Panginoon kung ginagawa mo talaga natin ang tama. Huwag tayo magbida-bida sa mga kwento na ginawa ko na lahat. Sabi mo sa katabi mo, talaga ba? Baka hindi naman. Kasi alam ng Panginoon anong sabi? Do your best and God will do the rest. Hindi naman sinabi ng Panginoon na mag-focus tayo dun sa gusto niya mangyari sa buhay natin. Pababayaan na tayo, tutulungan nga tayo Diba? Ang problema lang, nagsasarili tayo minsan. Ito, diskarte ko to Diskarte ko to. Hindi mo kailangan sabihin kay Lord yung diskarte. May sariling pamamaraan ng Lord. Ang isip niya, hindi natin kaisipan. Ang pamamaraan niya, hindi natin pamamaraan. Ang sa atin ay sumunod. Pag-pray natin, mga ilang buwan na lang, maaaring malipat na tayo sa iba. Nakakatamad naman. Parang malayo na yung church. Hiyang-hiya yung mga kapatiran sa'yo na bumabayahi pa ng malayo. At ikaw, ang paa mo ay parang dumidikit na sa lupa. Gusto mo na yata na dire-diretso na pailalim. Nakakatamad naman bumangon. Nakakahiya naman sa mga kapatiran na may pinagdadaanan, pero patuloy sa pananampalataya. Na ang problema mo lang, wala kang pangalmusal ngayon. Baka hindi ka pinapalmusal na Lord, mag-fasting ka naman daw at nang malaman mo kung anong kalooban niya. Ano ba naman yung si Lord? Walang almusal? May choice ka. May choice yung church natin. And then, diba, sa individual, may choice ka. Kung doon ka magpo-focus, baka ang problema. Kasi baka maliit din dun. Maliit nga ngayon Yung mga umaangal-angal sa isip nila at puso na maliit, kailangan po natin ng tagalinis. Baka naman ang mo, lumaki? Bakit ang hirap-hirap naman linisin yan? Ano ba talaga gusto mo? Sa kalsada tayo para wala ka nang lilinisin. Di ba?
Ano ibig sabihin? Mag-focus tayo sa gusto ng Panginoon, hindi sa gusto ng katabi mo. Ha? Kaya sabi mo sa kamo, tigilan mo ako, mag-focus tayo kay Lord. Sabihin mo. Oh. Tigilan mo yan. Sabi, in order to discover what God wants for you, ang una daw dapat is, we must first see yourself as God sees you. Yan ang hindi makita ng mga taga-Israel. Bayan ko kayong pinili, ang lahi ninyong pinili ko. Diyan ako magmumula sa inyo. Di ba? Biniles ko si Abraham, blines ko si Isaac, blines ko si Jacob. Hanggang ngayon binibless ko kayo. Hindi nyo yung makita. Di ba? Totoo, hindi nila makita yun. Kaya okay lang sa kanila na magpaalipin. Okay lang sa kanila na mag-ganon sila. Kasi hindi nila nakikita ang sarili nila kung paano nakikita ng Panginoon. Kaya kung ang nakikita mo lang is hanggang dito lang tayo, siguro kami-kami na lang. Baka pag hindi ka na pinapansin kasi marami nang kinakamusta. Uy, kamusta ka? Ito ako kinamusta ni brother, ni sister. Kasi panahon na para ikaw naman ang mga musta. Panahon na ikaw naman ang nangangamay. Tapos na yung era ng pagiging pa-cutie mo. Sabihin mo, tapos na ang pagiging pa-cutie mo. Di ba? Hindi habang buhay kayo magpapakyut. Ay, sister, kamusta? Wala na bumabati sa damit ko. Dati sinasabihan pa ako, may bagong kapatiran. Ngayon, mananay, 1,000 pa naman bili ko rito. Kasi hindi habang buhay, ganun. Kailangan makita mo na ang sarili mo, hindi lang nung una kang mananampalataya. May progreso. Kung paano mo gustong nang makita ng Diyos yung sarili mo, dapat ganun. Hindi habang buhay, nandiyan ka lang, paupo-upo, palapalakpak, pa-cute-cute, di ba? Kaya sarap, ganun ka lang, magpuri. Wala na pumapansin sa akin pag gumaganyan-ganyan ako. Wala na. Kasi gusto ng Panginoon, makita mo na yung sarili mo na hindi na tulad ng dati. Diba? Yung taga-Israel, ganun eh. Ay, baby kami ni Lord. Oo naman, apple di ay kami ni Lord. Pero ayaw na lumakad, ayaw na magpatuloy, ayaw na maging isang bansa talaga sila ulit. Okay na sila na, maging sila, slaves. Tingnan mo yung katabi mo. Imaginein mo, tatagal ng 30 years siya pero yung mukha niya parang baby pa rin. Sige, isipin mo lang, cute pa kaya? Parang gusto mo nang ganun yun, di ba? Imaginein mo. Yung kwento niya 30 years ago about sa problema na, yung pa rin, alam mo, problema ko, wala ko almusal. Nag 30 years, ang tindi, pinago lang, wala akong breakfast. Tingin mo matutuwa ka. Parang ka pa bang maaawa o maaano? Sige, papag-pray kita. Parang sabi mo na, kapatid, 30 years ago, yan lang ang problema. Hanggang ngayon, yan pa rin. Di ba? Bakit? Gusto ng Panginoon, makita mo na yung sarili mo kung paano kanya nakikita. Di ba? Nagmi-ministry na. Di ba? Nagtuturo na rin, naglilingkod na, binigay na ang binibigay ng totoo yung buhay sa Panginoon, hindi yung, di ba? Di ba ako na, di ba naawa sa akin si Lord? Kawawa ako. Ganun ba natin gusto lagi makita ang sarili? Yes, nahabag ang Panginoon. Pero iba yung nagsiself-pity tayo palagi. Kawawa naman ako. Ako na lang. Siguro binubuhat ko na ang mundo. Buti hindi ka nagkaroon ng scoliosis. Ano ibig sabihin? Tignan mo naman yung sarili mo kung paano ka tinitignan ng Panginoon at gusto niyang makita sa'yo. Mananagumpay, followers of Christ, nagpapatuloy, nagpapagamit. Ganun naman. Siguro tama na yung Lord. Tapang-tapa na ang buhay ko. 30 years in the making.
Wala ka na naikwento kung hindi yung wala kang almusal. Sa loob ng 30 years, yung testimony mo, wala ako nun maalmusal. Wala akong maalmusal. Wala talaga akong maalmusal. For 30 years, yan at lang. Para sinabi mo, wala nang ginawang bago sa iyong Panginoon. Hindi ka na kasi nag-mature. Ayaw mo. Mahihain kasi ako, pastor. 30 years, mahihain ka. Hindi mo man lang pinag-pray sa Panginoon, Lord, mawala to at magamit mo ako. For 30 years, tinanggap mo, mahihain ka. Hindi mo pa sinabing, Lord, kuhain mo na lang ako. Hindi ako nag-pray ng alisin eh. Puro na lang ang desire ko, ako ay mahihain. Ako po, karakter ko, mahihain. Ako nga pala si sister, mahihain. 30 years, tinanggap mo. Okay lang mahihay, pero yung gusto ka nang gamitin ng Panginoon at ang magiging rason mo for 30 years, mahihain ka. O di dapat pinalitan natin dito sa birthday pala ni sister mahihain, ipag-pray natin. O sister, paano yung mahihain? Brother, paano yung mahihain? May bago ng mga ginagamit. Pero ikaw, ang thinking mo at ang nasa puso mo, mahihain ako. Ganon ka ba tinitignan ng Panginoon? Hindi eh. Pero ganon ang gusto mo. Alam mo yung katabi mo, yan ba yung gusto niya? Ano nakikita mo? Parang yan na? For 30 years, di ka marunong mag-pray? Oh, sige. Tapos ang ikukwento mo doon sa bago, alam mo, 30 years na ako dito. Iiyak ka pa, pero di ako marunong mag-pray. Ang bakas nito mo, sasabi, bakas naman ng loob nito manita, hindi naman pala kung marunong mag-pray. Oh, yung nag-a-assign, medyo isang buwan pa lang, in-assign ka. Ano ka, special ng, huy, wag ako, may hain ako. 30 years, hindi ka natuto mag-special number, kapatid. Oh, natatawa ka. Di mo alam, baka papunta ka na doon. 12 years na tayo. Baka konting pikit mo na, 20 years na kami. Ay, pambihirang gawin. Hindi pa ako nakaka-special number. Samantalang yung 3 buwan, 6 na buwan, ginagamit na ni Lord. Ito kasi, at ito. Wala sa tagal yan. Nandito at nandito. Kung ang iisipin mo, hindi ka gagamitin, eh, sino na lang gagamit sa'yo? Oh. Pero kung ang puso mo, Lord, nag-desire ako, mag-gamit mo ako. Gagamitin ka ng Lord. Yun ang nakikita ng Panginoon eh. Na hindi mo makita sa sarili mo. At yun ang hindi makita ng mga taga-Israel. Tignan mo yung katabi mo. Ano nakikita mo sa kanya? Gagamitin ni Lord? Magpapagamit? O forever maraming dahilan. Abot tayo ng 30 years, sa'yo 300,000 ang dahilan mo kay Lord para hindi ka niya magamit. Ano Lord, ubusan tayo? Sige. Tinitignan na nga ng Panginoon eh, ikaw na ganito eh, pero ikaw tingin mo sa sarili mo, hindi ito lang ako. Alam mo kaya hindi ako ayoko dyan yung parang opening prayer, Bible reading. Hindi ako maging magaling magsalita eh. Hindi ako magano. Magbasa ka ng Bible. Huwag yung maraming dahilan. Hindi ako kasi mag-pray ka, kausapin mo ang Panginoon lahat ng gagawin mo in public, gawin mo in personal, magagawa mo yan dito in public. Hindi ka marunong mag-pray? Pero pag may gusto ka sa Panginoon, pambihira, paiyak-iyak pa. Oh, kaya pala eh. Hindi ka marunong, di ba Lord, sabi mo sa iyong salita, alam mo pala salita ni Lord eh. Huwag mo na tignan yung sarili mo 10 years ago. Tignan mo ang sarili mo, Lord. Alam ko, nakikita mo niyo po ako. Kayo nakakita sa akin, nagagamitin niyo pa ako. Kasi dinidesire ko naman, Lord eh. Pero kung okay ka na dyan, sa kinaupuan mo, palalagyan ko na ng pangalan niya kay Brother Junior. Trendy Magaw. O, ilalagay dyan pangalan mo, tapos ilalagay yung taon for 50 years. Ay, grabe naman ito ka. Lutong na nagbabakbaka na yung balat ng plastic, ikaw.
Hindi, dito ako. Dito ako nilagay ni Lord. Nilagay ka ng Panginoon para mag-grow. Lumago. Makita ang sarili mo na habang tumatagal. Parang wine. Habang tumatagal, lalong sumasarap tayo sa kanin ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya. Baka sabi na, uwi na muna kami. Diba? Asakit ni Pastor magsalita. O, hindi ka pa talaga born again. O, tingnan mo ka born again na yan, Pastor. Hindi na nasasaktan eh. Ay, hindi naman. Manhid na yan kung hindi nasasaktan. Sabihin mo lang, born again. Born again lang. Bakit? The children of Israel felt, no? Naramdaman nila na, ito hindi nila deserve maglingkod kay Lord. Hindi nila deserve yung, iba mga pangako ng Diyos. Hindi yung maganda. Self-pity yan. Hindi ko deserve ng blessing kasi hindi ako naglilingkod, sabi doon ng pastor na mataba. Sabi ng pastor doon na mataba, hindi ako gagamitin kasi ganito ako. Self-pity yan. At ganoon ang ginagawa ng mga taga-Israelita noon. Mahilig mag-self-pity. Akala nila galing kay Lord yun, hindi nila alam galing kay Satanas. Galing sa kaaway. Ganito kasi ako eh. Hindi ako talented. Hindi ako kasindaling ni sister. Bakit si sister ba lumilipad na? Ha? Si brother ba nakita mo nung nagpe-praise and worship, hindi na bumababa, hindi na tumatapak ang paa sa lupa? At pag ganyan, matakot na tayo lahat. Ha? Nakita mo ba si brother pag nag-praise and worship, malaghari binayang galawan? Ha? At sabi mo, hindi nahiya ako kayong pag ganyan. Kasi si brother, grabe. Bakit kaya sa tingin mo na nagagawa yun? Bakit sa tingin mo nagagawa niya yung mga ganung bagay? Sige lang. Kasi hindi niya tinitingnan yung sarili niya na talunan. Hindi niya tinitingnan yung sarili niya na ganun lang. Pag tinignan mo sarili mo na ganun, ibig sabihin ganun ang Panginoon mo. Kaya galit na galit si David eh. Bakit? Ganun lang tingin ng mga taga-Israelita. Kaharap lang nila si Goliath, ganun na tingin nyo sa Panginoon. Parang gusto ni David, hinahayaan nila na ganun-ganun din ang Panginoon ng Israel. Okay, pag na, ay, ito lang ako. Di parang sinasabi mong ang gagamit sa'yo, si Mayor lang. Si Vice Mayor, Councilor. Ang gagamit sa'yo at ang paglilingkuran mo yung Panginoon na Diyos. Kaya wag mo sasabihin na walang ibibigay na talent. Walang ibibigay ang Panginoon para pagdalugan mo siya, paglingkuran mo. Kasi lahat ng ibibigay mo, galing yan sa Kanya. Kaya mo lang, hindi ako kasi ganito, hindi ako kasi ganyan. Dapat ang prayer natin, Lord, kayo po nagbigay ng mga bagay. Gagamitin ko po ito sa inyo. At yun ang hindi magawa ng mga isa. Pakikidigma, magagaling sila eh. Matatalino. Ang bira, yung tatlo nga, Shadrach, Meshach, sa sobrang talino, gusto na lang ipakulong. Di ba magagaling? As ikaw ang tingin mo lang sa sarili. Ano ako? Iyak. Kaya titignan mo yung sarili mo ngayon, hanggang dyan ka na lang. Kapatid, hanggang dyan ka lang. Pero kung titignan mo ang Panginoon, alam mo kung saan kanya kayang dalhin. Tignan mo sarili mo, mabibigo ka. Tignan mo yung Panginoon na tumitingin sa'yo. Alam mo kung hanggang saan kanya kayang dalhin. Misa hindi pa natin kaya. Lord, akala ko hanggang dito lang ako. Eh, hindi ganun ang Panginoon. Diba? Kaya time will come, pag nakita mo mga kapatid, bakit sila binibless? Ha? Binibless? Ako hindi. Bakit sila ganun? Bakit ganyan? Iba nila kasi tignan yung Panginoon nila. Ikaw, paano mo ba tinitingnan yung Panginoon? Ha? Pang-almusal lang ba si Lord? Nagkamali na ako. Di na ako perfect. Di na ako gagamitin ni Lord. Sino ba perfect dito sa atin? Sino ba magaling dito? Wala naman.
Si Lord ang magaling dito. Mga hindi tayo karapat-dapat, pero ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya nga dapat ang sabi, binabago araw-araw. Ilang ka ba ilang beses ba tayo magpabago sa Panginoon? 1 year? Uy, isang taon na, Lord, baguhin mo ko. Change me. 1 year na. Ganon? Ang tindi naman sister, brother. Pag ganon, araw-araw, ay hindi mo masasabi na, Lord, hindi mo ikukondino yung sarili mo na hindi ako karapat-dapat, hindi ako ganito, kundi ma-realize mo na, Lord, sa kabila ng mga pagkakasala at pagkakamali, ginagamit mo pa rin ako at nagdi-desire ako, Panginoon, gamitin mo pa rin ako. Sabi dito, you may feel like your past has made your life a wasteland. No? Pakiramdam mo yung nakaraang buhay mo ginawa. Ginawang wasteland. But in God, your life can become a stream of life. Nung pinasa ko yan, sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin nun? Nung sinasabi mo, ano na yan? Di ba? Stream of life. No? Ito pala, medyo malapit-lapit. Yan. It means, when you fully connect with God and let His presence guide you, your life will be filled with a constant flowing source.